Doon po sa mga nagbabanta kay Mima Alicia, oo, yung mga person of interest, ika nga, maghanda-handa po kayo, no? Oo. At wag na kayong mag-delete ng comment, huli na ang lahat. Oo. Yung mga nagme-message kay Mima, kung eto po, spread nyo ito dahil huli na rin naman ang lahat kung magdi-delete sila ng mga messages nila kay Mima. Dahil isasama po kayo sa investigasyon. Kayong mga DDS na kulangot, natampalasang putong lupa, na walang alam kung hindi magbanta, na walang alam kung hindi patayan, demonyong utak, kayo po ay maganda dahil kayo po ay isasama sa investigasyon. At yung may balita nga tayo mga kababayan na ayon sa ating balita may mga tukoy na kasi merong mga ilan na hindi po naka-private yung profile. Okay? So, etong ibang naka-private profile, madali naman silang tukuyin din. Oo. So, titignan din, iimbestigahan din to, pero mas meron pong kaya kagimbal-gimbal, kahindik-hindik na natuklasan ang ating kapulisan dito po sa pagkawala ni Mima. At eto po, no? Eto po mga kababayan, dito nyo pa lang po maririnig ito. Pero ito i-confirm na po, abangan nyo po ito sa balita. Pero hahayaan po natin ang PNP na maglabas ng full statement regarding dito. Siyempre, nare-respeto natin ang ating kapulisan regarding dito. Pero confirm po, ito po ay may kinalaman. May kinalaman po sa isang tao. At itong isang tao na ito, no, yung person of interest na matindi ang galit kay Mima Alicia, mga kababayan. Ito po ay merong pong tsuhin. Merong pong tsuhin tandaan nyo. Note down nyo po ito. Ito maganda nga ikalat nyo ito Merong pong person of interest talaga rito. Dahil itong tao na ito, nakilala ni Mima Alicia. Okay? Kilala. At kilala din siya nitong lalaking ito. Meron po silang mga conversation. Okay? Kasi po hawak po ng kapulisan ng cellphone ni Mima ngayon. At nandun nga lahat ng klase ng ebidensya na may lalapat nila na matibay. So wala pong kinalaman ito dun sa pinapakalat nilang kono ay 2.5 million onsehan. Ito po'y gawa-gawa lamang ng mga DDS. Nakita nyo naman walang pangalan. Pag naglabas kayo ng ebidensya through social media, dapat may pangalan. May picture. So wala po okay? Kasi gawa-gawa lang nila yon para pagtakpan yung kanilang katarantaduhan. Damay kayo rito, DDS. Damay na damay kayo rito. Maniwala kayo. Pasok kayo sa banga dito. Kala nyo dahil naitumba nyo si Mima, matatakot kami. Mga ulul. Mas lalo kaming ganid, no? Na lumaban para sa katarungan ng aming kapatid. Kaya pala tuwan-tuwa kayo, no? Tuwan-tuwa ang mga DDS, mga kababayan. So, lalo na sila Banat Bay. Lalo na sila Jay Guevara, na pinagtawanan pa yung retoke ni Mima Alicia na hindi raw umabot ng 1 taon. Manda kayo. Handa-handa kayo, Jay Guevara. Handa-handa kayo, Banat Bay. Dahil susunod kayong uusigin. Dahil hindi, sa amin dito, mga kababayan, ay hindi po kami marahas. Alam nyo yan. Diba? Alam nyo yan. Di tayo marahas dito. Wala tayong patayan dito. Pinapatay lang natin yung mga fake news. Pinapatay lang natin yung mga, ang mga maling impormasyon. Nilalabanan natin ng fact check. Diba? Naglalabas po tayo ng mga facts. Kaya itong facts na ito, mga kababayan, ito po, ay kahit ako kanina, nagulat ako. Bandang 7:00 ng umaga, tinawagan ako sa telepono ko at kinonfirm po na ito ay may kinalaman
May kinalaman po. Ito po ang findings ng ano talaga. Ito ilalabas din ng PNP ito. Salamat po. Saludon tunay, General Nartate sa agarang aksyon. So, may lead po ang kapulisan natin na connected ito sa politika. Dahil po, no? Paano natin nasabi? Dahil po ayon po sa kanilang pag-iimbestiga, na yung last post ni Mima Alicia ay may connected po sa pagkawala niya. Sa pagbaril sa kanya. Sa pag-abang sa kanya. Yung last post, kasi hindi siya tinitigilan itong tao na ito. At itong tao na ito, mga kababayan, no? Shoutout po sorry hindi ko kayo isa-isa kasi gusto ko dire-diretso tayo muna. Pag-usapan muna natin tong kay Mima. Ito po palang taong galit na galit kay Mima, no? Meron pong connection. Connection saan po? Sa isang malaking church organization. Napag-alaman po natin at napag-alaman din po ng pulis ng ating PNP na konektadong itong kaalitan ni Mima. Yung last post niya, balikan niyo yung last post niya. Okay? Yung last post niya. Para makuha niyo yung yung information na sinasabi ko sa inyo. So, since ayaw siya tigilan, mga kababayan, at alam nyo naman na mainit talaga kami sa isang organisasyon, di ba? Ito palang lalaki na ito ay may tsuhin po na general. May tsuhin po na general. So, hindi na natin papangalanan kung sa PNP, kung sa AFP, hindi na po natin na kung itutukuyin kung saan. Basta siya po ay general. Yung uncle nito. Yung uncle nito. Na, konektado po konektado at solid. Solid po. Makukuha nyo to. Sigurado makukuha nyo to. Solid po na Maka Duterte. Bata ni Duterte. Nung panahon ni Duterte at nakaupo pa siya. Connected po itong general na ito sa isang marahas, no? At nagbabanta na na isang church organization. So, yung tinitignan na anggulo ng kapulisan natin. Tinitignan ang anggulo. At meron pong mga nakuha nga, sabi ko nga sa inyo, may mga nakuha na magdidiin sa cellphone ni Mima. Magdidiin. Na-recover po na-recover lahat. Kahit mag-delete message ka dyan, mag-unsend message ka dyan, yan po ay madedetect. Mare-revive po yan ng ating IT expert dyan po sa Cybercrime Division. Okay? Kaya lahat din na nagbanta, nag-message kay Mima ng pagbabanta, kayo ay isa rin sa person of interest. Kaya sabi nga natin, humanda kayo dahil uusigin kayo ng ating kapulisan. At nagpapasalamat po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa agarang aksyon dito sa ating kapatid, sa ating minamahal. No? Although wala na tayong maririnig na nag-i-intro or tumatawag sa atin na mga minamahal. Dahil siya po ay talagang gusto ng patahimikin. At ito po mga kababayan, kaya pala itinumba si Mima Alicia. Nakikita namin theory. Personal theory na namin to. Kasi alam nyo po, may sasabog na isang iskandalo. May sasabog po na isang iskandalo. Na gusto nila na paingayin pa ito
itong pagkawala ni Mima Alicia para matabunan yung kanilang iskandalo at hindi mapansin ng taong bayan. May lalabas po, abangan nyo. May lalabas na malaking iskandalo dito sa nasabing ano na ito. Basta po, abangan nyo. So, hindi muna tayo mag-i-spoil ngayon. Dahil gusto natin, kayo mismo, balikan nyo itong live ko pagka lumabas na yung iskandalo na yon. At pag-uusapan ulit natin ng dire-diretso na. So, kaya pala, si Mima ang inano kasi mas madali. Mas nadadalian siguro sila kay Mima. Dahil si Mima nga kasi aminin na natin sa hindi, medyo careless talaga si Mima. Syempre bata pa mga kababayan eh. At madaling lahat pinakikisamahan niya, kahit bagong kakilala niya, pinakikisamahan niya. Kaya madali talaga na trabaho si Mima. Tinrabaho po ito at garantisado po. Yan po ay na mismo, galing na mismo yan sa ating kapulisan na si Mima po ay tinrabaho. Hindi po yun sa sinasabi nila na negosyo, wala pong ganon. Tinrabaho po talaga. At ito ay makakamit na natin, mga kababayan. Antabayanan nyo po. Dahil maglalabas ang PNP, ang ating kapulisan, ng bagong hint sa pagkamatay ni Mima Alicia. Kaya po, i-share natin itong live na ito. Dahil ano po ito kumpirmado po ito na may connection. Okay, may connection po. Siyempre, kailangan ng matinding ebidensya ng kapulisan natin. Pero meron silang nakita na talagang magdidiin dun sa lalaki. At yun lalaki ay binackground check po. At napag-alaman nila na meron ngang tsuhin na general na connected po, saan po? Sa isang malaking church na organisasyon. Okay? Unahan ko na kayo, hindi po Katoliko. Unahan ko na kayo, hindi po Katoliko. At ito po, napag-alaman ng kapulisan nga, na itong general na ito, ay solid kay Duterte, kay Digong. So, ito yung pinagtatagpi-tagpi na connection ng ating kapulisan regarding po. Kasi brutal Ang gagawa lang po ng brutal na pagpaslang kay Mima, sinigurado talaga ay may galit talaga. Ako sa totoo lang mga kababayan, hindi pa ako handa na tignan si Mima. Yung kanyang itsura, sa totoo lang, ayoko pa makita. Ayoko pa siya makita na nakahiga sa kabaong. Masakit. Baka hindi namin kayanin lahat. So, magiging mahigpit po yun sa mga pupunta pala dun sa remains ni Mima sa burol po. 3 days po kasing ilalaga. Okay? So, hindi pa po natin sure kung saan banda. Kasi si Koy naman po ang mag-a-announce niyan. Si Koy po. So, may papadala ang ating kapulisan na security doon. So, matindi po mahigpit po ang ang ating ron. Kasi hindi naman basta-basta mga vlogger lang ang darating doon. Ang mga darating po ron ay may mga death threat. May mga banta sa buhay. At malalaking vlogger na kasama natin sa paglaban, 'di ba? Sa mga kasamaan. Ito talaga sila talaga ang masama, mga kababayan. Nakakagigil. Pinapakita nitong mga ito na kung gaano sila kasama. Pinapakita ng itong mga ito kung gaano sila kademonyo. Pinatunayan nila kay Mima Alicia na ganun sila. Pinatunayan nila na hindi nila kaya ang mga pro-government vlogger, ang pro-BBM vlogger na nakasuporta kay Pangulo. Hindi nila kaya pagdating po sa mga fact check. Kaya napili na lang nila na itumba
si Mima Alicia. Wala sa talas ng dila yan. Nasosopla lang namin kayo. Nasosopla lang kayo ni Mima Alicia. Yan ang katotohanan. Dahil hindi nyo kaya at gusto nyo, no, na pagtakpan yung iskandalo na lalabas sa inyo. Ito ginawa nyo kay Mima. At ayon po sa ating kapulisan, mga kababayan, pinag-aralan dahil may mga nakuha pong CCTV footage na ilang beses nakita, okay, sa CCTV yung pagdaan ng mga nagdaang araw bago siya patayin. So pinag-aralan yung labas-pasok ni Mima bago tinambangan. Percy Lapid talaga datingan. Sabi ko sa inyo yung pattern eh. May pattern. Kung pinipili natin na maging mahinahon, kahit gigil na gigil kami sa kalooban namin, hindi po natin hawak ang batas. Huwag po natin ilagay sa kamay natin. Kasi ang nakikita ko, sa sobrang daming may galit, meron pang nag-PM sa akin na wag lang daw siyang may makikitang DDS. Igaganti niya si Mima. Wag po. Ako na po ang nakikiusap sa inyo, mga kababayan, mga ka-BBM. Wag niyo pong gagawin. Alam ko yung galit niyo, alam ko yung simpatya niyo sa amin. Especially kay Mima sa nawala naming kapatid. Wag niyo pong dungisan ang inyong kamay. Wag po kayong gumaya sa ating mga kalaban. Kasi totoo, magiging mortal enemy number 1 natin sila sa pagkamatay ni Mima. Pero ipaubaya po natin sa mga mas may kapangyarihan sa atin. Huwag niyo pong dungisan ang inyong kamay. Kasi baka mangyari nito, mga kababayan, gagamitin nila yon para maging moro-moro na tayo dito sa Pilipinas. So, wag po natin hayaan mangyari yon na magtagumpay sila sa kagustuhan nila. Naguluhin tayo sa Pilipinas. Papunta na tayo ron eh. Papunta na tayo ron. Kasi may papalabas po sila malaking iskandalo. May puputok po na isang iskandalo na connected po sa mga kaalyado ng mga Duterte. Okay? Tandaan nyo po yan, mayroon pong lalabas. Kaya kinover na agad nila itong issue na ito. Kala nyo hindi namin Kala nyo hindi namin madedetect? Kala nyo hindi namin maaamoy yung plano nyo? Ganun po ang kanilang plano dito. Masakit man isipin, mga kababayan ko, na ka-BBM, na andyan na yan. Hindi na po natin may babalik ang buhay ni Mima. Ang tanging magagawa natin ay ipagpatuloy yung laban na nasimulan niya. Tayo na po ang magtapos. Diba? Hanggang 2028. Dahil sa pagkawala po ni Mima Alicia, mga kababayan, hindi po dyan nagtatapos ang ating pakikipaglaban sa mga tampalasan ng mga DDS. Na patuloy, no, na ginagamit ang salita ng Diyos, pero hindi naman talaga sila maka-Diyos. Dahil sila yung mga demonyo. Diba? Sobrang lala nito. Sobrang trying hard. Masabi nating sobrang trying hard itong na ito. Organisasyon na ito. Hindi ko ma-imagine na totoo pala. Totoo pala. So ganito ang laban nila talaga, mga kababayan. Pinatunayan nila yung dugong nananalaytay sa kanila.
ay pinagmanahan nila sa iniidolo nilang tatay. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The future